Revenge of the Returning Wife. Selena was so in love with Lucas, her husband. Kaya naman kahit paulit-ulit siyang niloko nito, ay paulit-ulit niya pa rin itong pinatawad. She was stupidly in love with Lucas, na kahit harap-harapan itong pinapakita sa kanyang panluloko nito, ay nagbubulag-bulagan lamang siya. Kaya nang magdesisyon itong makipaghiwalay sa kanya, halos lumuhod siya sa harapan nito. She begged him not to leave her, ngunit hindi siya nito pinakinggan, at sa halip, tinalikuran lamang siya nito at sumama sa babae nito. It took her 4 years para tuluyang makapag-move on, and to change herself, to turn herself into stronger and bolder Anna. And now, she's back. She's finally back with a vengeance. She will make them pay. She will ruin their lives, just like what they did to her. Ipapatikim niya kay Lucas ang sakit na dinulot nito sa kanya. It's time to get even. It's time to get her revenge. Prologue. 6 years ago. Lucas, pag-usapan muna natin to. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko sa aking asawa. Kung kailangan lumuhod ako sa harapan ni Lucas, para lamang hindi niya ako iwan ay gagawin ko. I don't want him to leave me. I can't let him leave me. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Selena. Alam mong hindi kita mahal. At kahit kailan, hindi kita mamahalin. Kaya mas mabuti pa na tapusin na natin to hanggat hindi pa natin tuluyang nasisira ang buhay ng isa't isa. At pareho din naman nating alam na wala din patutunguhan tong pagsasama natin. No, hindi ako papayag. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. I have sacrificed too much for our marriage. At hindi ko hahayaang masayang lang ang lahat ng paghihirap at pagtitiis ko. I tried to reach for his hand, ngunit iniiwas lamang niya ang kanyang kamay, which made my heart clench in pain. Pakiramdam ko, hinihiwa ang puso ko sa sobrang sakit, dahilan para tuluyan ang pumatak ang aking mga luha. I am not asking you to love me back, Lucas. Basta manatili ka lamang sa piling ko bilang asawa ko. Sapat na yun sa akin. Pwes, hindi yun okay sa akin. Nagulat ako sa biglaang pagsigaw ni Lucas. I wanted to be with the woman I love. At alam mong hindi ikaw yun. I wanted to be with Brianna, Selena. At hindi yun mangyayari hanggat kasal ako sa'yo. Ilang beses na ba niyang sinabi sa akin na hindi niya ako mahal? Mapait ako napangiti. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niyang sinabi at pinamukha sa akin na hindi niya ako mahal at hindi niya ako mamahalin kahit kailan. Ngunit hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako. Napakasakit pa rin sa akin na marinig mula sa taong mahal na mahal ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Akala ko immune ako sa sakit eh. Akala ko hindi na ako tinatablan ng sakit. Ilang beses ko na ba silang nahuli ni Brianna? Hindi ko na rin mabilang. Kung minsan nga, sa harapan ko pa sila mismo gumagawa ng kasalanan. Harap-harapan na nila akong niloloko. Ngunit ni isang salita, wala silang narinig mula sa akin. Tanging sa loob na lamang ng banyo ako umiiyak. At doon ko inilalabas ang lahat ng aking hinanakit. Alam kong katangahan at kamartiran ng ginagawa ko. But what can I do? I love Lucas so much. Masyado ko siyang mahal na handa kong kalimutan ang pride ko bilang babae, bilang asawa niya. I love her, Selena, and she is the woman that I wanted to spend the rest of my life with. Sa simula pa lang, alam mo naman na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, di ba? Wala sa sariling napahawak ako sa aking dibdib. Habang walang tigil sa pagtulong ang aking mga luha, I feel like I am starting to lose my breath. So whether you like it or not, I will file an annulment. Let's end this now, Selena. Let's just separate ways, okay? It was the last thing that Lucas said bago siya tuluyang lumabas ng aming bahay at sumama kay Brianna na naghihintay lamang sa labas. Lucas is gone. He already left me. Tuluyan na niya akong iniwan. Chapter 1. Selena's POV. Sigurado ka na ba talaga rito, ha, Ana? Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Sarina asked me. I came to a halt in my packing and faced Sarina. I smiled at her
as I patted her shoulder. Stop worrying about me, Serena, okay? I'll be fine, I told her. She was still against my decision to return to the Philippines. Sumamangot siya bago umupo sa pang-isahang sofa na nasa loob ng aking kwarto at pinag-ekis niya ang kanyang mga kamay. Kasi naman why do you have to go back to the Philippines at maghiganti sa walang kwentang lalaking yun? Okay ka na naman rito sa Canada, di ba? You have a wonderful job and men are going crazy over you. You've already moved on. Or, nakapag-move on ka na nga bang talaga? Natawa ko sa kanyang sinabi. My God, Serena, why ask a question you already know the answer? I said, habang umiiling-iling, then went back on my packing. I used to believe you when you claim you're already over him, that you're done being madly in love with him, that you finally move on. But seeing you packing your belongings and heading back to the Philippines to exact your revenge has made me doubt it. Bumuntong hininga muna ako bago ko muling hinarap si Serena. I crossed my arms while staring at her intently. I thought we already discussed this. You already agreed on this, didn't you? You even promised me that you'd support me in this. And now you're having a second thoughts? Umiwas ng tingin si Serena, then took a very deep breath. I know I made a promise. Ngunit hindi mo naman ako masisisi, di ba? I am just worried about you, Anna. That man has caused you a lot of pain. I was there. I witnessed everything. I witnessed how you went into different bars, drowning yourself with liquors and cried every night while calling his name, asking him not to leave you. And now, babalik ka ng Pinas para maghiganti sa kanya? At isasangkalan mo na naman yung sarili mo sa isang sitwasyon na walang kasiguraduhan? What if your plans won't work? What if you fall in love with him again? Paano kung imbis na siyang saktan mo, ikaw na naman na masaktan sa huli? Serena faced me this time and reached for my hands. Then gently squeezed it. I can't bear to see you like that again, Anna. Ayoko na bumalik ka sa dati. I can't bear to see you in that state again. Hurting. Her voice was pleading. As so is her eyes. Namumuo na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Humugot ulit ako ng malalim na hininga. Saka ko dinaluhan si Serena. And this time, ako naman ang pumisil sa mga kamay niya, while smiling at her, trying to tell her that I'm going to be fine, at wala siyang dapat na ipag-alala. Hindi ko naman siya masisisi. Malapit na malapit kaming dalawa sa isa't isa. Kaya nga noong binalita ko sa kanya na hinihiwalayan ako ni Lucas, walang pag-alinlangan siyang umuwi ng Pilipinas upang damayan ako. I knew Serena since college dahil magkapareho kami ng kurso na kinuha. We became very close hanggang sa halos hindi na kami mapaghiwalay. We just separated ways nang magtrabaho na siya sa Canada bilang isang editor ng isang sikat na publishing company. Nandoon siya noong mga panahong akala ko mag-isa na lamang ako. Wala naman kasi ako magulang na mapapagsabihan ng nararamdaman ko dahil high school pa lamang ako, naghiwalay ng mga magulang ko. Tangi ang lola ko lamang ang nagtaguyod sa akin. And it was 8 years ago nang tuluyan na rin siyang pumanaw. Wala naman akong balita tungkol sa mga magulang ko, kaya't ipinagpapasalamat ko na naroon si Serena para damayan ako. Siya rin na nagsama sa akin sa Canada and helped me get a job to start anew. Serena was like a sister to me, at ganun rin siya sa akin. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganito na lang siya kung mag-alala. Lalo na't alam niya kung gaano ako nasaktan noon dahil sa pag-iwan sa akin ni Lucas. She was also there when I tried to commit suicide. Yes, nagtangka ako magpakamatay. Alam kong isa yung katangahan. Ngunit noong mga panahong yun, tanging iyon na lamang ang naisip kong paraan upang makatakas sa sakit. Buti na lamang dumating nun si Serena dahil kung hindi, talagang tinuloy ko ang tangka kong pagpapakamatay. I gave her a reassuring smile. Kung may masasaktan man sa larong sisimulan ko, siguradong hindi ako yun, Serena. It will be Lucas and that bitch Brianna. Dahil sa larong to, ako mananalo. Then my face turned into fierce one. I will get the revenge that I deserve. I will make Lucas pay for all the wrongs he has done to me. And I will make Brianna feel
how painful it is when the only person you've loved is taken away from you. I will give them the taste of their own medicine. I clench my fists upon remembering their faces, the faces of the person who broke me. I will make them pay, big time. I roam my eyes around the bar, looking for the particular person. At gano'n na lamang ang pagngisi ko nang makita ko ang taong dahilan ng pag-uwi ko rito sa Pinas. I fix my gaze on him. His physical appearance has not changed, and his dress in usual attire whenever he visits places like this. His dress in washed-out gray skinny fitted jeans, a black slim-fit striped t-shirt, a wool bomber jacket, and Felix Pebble Grain derby shoes. Mag-isa lamang siyang nakaupo sa bar counter habang sunod-sunod na umiinom ng alak. Napangisi ako. Good timing to start my plan. Inayos ko muna ang aking kasuotan. I am wearing a see-through sheer mesh long sleeve for my top na pinaresan ko ng isang pencil cut skirt na kulay pink. Kitang-kitang kulay itim kumbra, which made me sexier than I already am. Naramdaman ko ang mainit na titig na binibigay sa akin ng mga kalalakihan na naririto sa bar, ngunit nasa sa isang tao lang ang aking atensyon. I gathered myself first, then wore a seductive smile on my lips as I walked elegantly yet seductively to the bar's counter. Nang makarating na ako sa counter, kaagad na umupo ako sa katabing stool na inuupuan ng aking dating asawa. Ilang di pa lamang ang layo ko sa kanya, at medyo maliwanag rin ang kanyang kinauupuan. Kaya't kitang-kita ko sa mukha niya. Still, the same old Lucas, na napakalinis sa mukha. Noon pa man ayaw niyang may bigote sa mukha. Muli ako napangisi, talagang wala siyang pinagbago ni Katiting. 6 na taon na nakalipas magmula nang huli ko siyang makita. Ngunit pakiramdam ko, kahapon lamang kami huling nagkita. Even his build didn't change. He still has that athletic body. Sex on the beach, I told the bartender. Kaagad naman tumalima ang bartender. I studied Lucas from head to toe, then moved my gaze into his drink. I cocked my head slightly and said, "Aftershock?" But Lucas only gave me a brief glance before quickly withdrawing his gaze and sipped at his drink. I grinned again. Mukhang hindi niya ako nakilala ha. Sino nga ba namang mag-aakala na ako ang dating manang na si Selena? Napakalaki ng pinagbago ko. Before, I used to be bullied at the university kung saan kami pumapasok nila Sarina at Lucas dahil sa klase ng pananamit ko at sa itsura ko. Noon ay palaging mga loose polo shirts ang sinusuot ko, palda na hanggang talampakan ng haba o di kaya mga loose denim jeans. May suot-suot din akong eyeglasses noon dahil malabo ang mga mata ko. Inaamin ko naman na hindi talaga ako mahilig mag-ayos ng sarili noon kaya palagi akong pinagtitripan. At palagi ring napapaaway si Sarina dahil sa pagtatanggol sa akin. Tumigil lang ang pambubuli sa akin na mag-third year college na ako eh. Hindi ko alam kung bakit, pero ipinagpapasalamat ko na rin yun. And now, I'm nothing like a geeky Selena I used to be. I now dress in attractive outfits all the time. I've also learned how to present myself well. I even switched up to the color of my lipstick. It's gone from pink to bright red. I've already started wearing contact lenses so that I don't need to wear glasses anymore. Looks like you've got a big problem, mister. Sinigurado kong may halong landi ang pagkakasabi ko ng mga salitang yun. Saka ako sumimsim sa aking inumin, nakabibigay lamang ng bartender. Tila wala namang narinig si Lucas. Umorder lamang siya ulit ng isang baso ng aftershock, saka tinungga yun. Playing hard to get, huh? I shifted my weight onto the stool and leaned closer to him, colliding our shoulders, as if he was trying to remember something. I smirked, saka muli kong pinagalawang stool, but this time, nilayo ko na ito sa kanya. Hindi naman ganun kalayo, sakto lamang upang hindi niya maaninag ang aking muka. Kahit naman marami na ang pagbabago sa itsura ko, may posibilidad pa rin na makilala niya ako. It's not that I want to hide my identity. Magpapakilala rin naman ako sa kanya, hindi lang sa ngayon. Kailangan ko munang isagawa ang una kong plano ngayong gabi, bago ko magpakilala sa kanya. Muli akong sumimsim sa aking inumin,
bago ko humarap sa kanya at bahagya ko pang ibinuka ang aking mga hita. I grinned nang mapatingin siya sa mga hita ko. Ngunit agad rin namang binawi ang kanyang tingin at uminom ulit ng aftershock. Mukhang may plano siyang magpakalasing ngayong gabi, ha? Would you like to have some fun tonight? I asked seductively, still facing him, my legs slightly parted. He put down his drink and looked at me. His eyes were icy. Nakita niya ang pag-iigtingan ng kanyang mga panga. Matapos marinig ang sinabi ko, I smirked. Looks like my plan is working. I don't have any problems. Giit niya, ngunit binigyan ko lamang ng isang mapang-uyam na ngisi. Really? Then why are you drowning yourself with that kind of drink, huh? I asked them, pointed to the glass of aftershock. Look, I am being nice here, you know. You should consider yourself lucky, Miss Deb. Look at the other guys around you. They were all looking at me as if they're going to eat me. You know why? Because I am dumb hot. Nakita ko ang paglunok niya at ang pagkapoy ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Seducing me even more. But before I could say anything else, I already found myself sitting on his lap, his lips on mine. Nang pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga, bahagya ko siyang itinulak. Dahilan para maghiwalay ang aming mga labi. Ngunit saglit lamang iyon, dahil muli na naman niyang sinunggaban ang aking mga labi. Unti-unti nang nawala ang kaunting katinuan sa aking isipan. Tuluyan ako nilamon ng pagnanasa na si Lucas ang may sanhi. Ang galit na aking nararamdaman nang makita ko siyang muli, ay tuluyang napalitan ng walang kapantay na pagnanasa. Ngunit ito naman talaga ang plano ko, hindi ba? Give myself to him. Pabaliwin siya sa pagnanasa na ako lamang ang makakapagbigay. Make him fall in love with me. Sirain ang kanilang relasyon ni Brianna. At kapag mahal na mahal niya na ako, saka ko siya iiwan. Iiwan ko siya kagaya ng ginawa niyang pag-iwan sa akin noon. Tumigil siya sa paghalik sa akin. Binunot ang kanyang wallet na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ni hindi man lang siya nahirapan kunin yun, kahit na nandoon ako sa kanyang mga hita. Bahagya ako napangisi at nakita niya ito. Stop grinning, woman, he said, as he clenched his teeth. Widening my grin even more. His grip on my waist became tighter. Nagangalit pa rin ang kanyang mga ngipin habang patuloy siya sa paglalakad hanggang sa tumigil kami sa harap ng isang nakasaradong pintuan. He then kicked the door open. Ngunit bago kami tuluyang makapasok, nabasa ko ang signage na nasa harapan ng pintuan. VIP room. Napangisi naman ako. So, he brought me to the VIP room, huh? When we finally got inside, he threw me on the sofa that was already there. Fortunately, the sofa was very soft, so falling didn't hurt. Naalala ko noong unang may mangyari sa amin dahil sa kalasingan at naging dahilan rin yun para magdesisyon ng mga magulang niya na ipakasal kaming dalawa. Muntik na akong mahulog nun sa kama dahil sa labis na pagkagulat when I saw how big, long, and hard his manhood is. Natakot pa nga ako nun eh. And now, kaharap ko na naman to. And this time, mas lalo pa itong lumaki. Get naked. Utos niya. Nang mapansing nakatunganga lang ako habang nakatingin. His voice is raspy. Tanda ng kanyang pagnanasa na nararamdaman. Nang hindi ako kumilos, muli siyang nagsalita. This time, may halong pagbabanta na ang kanyang boses. Get naked, slut. Or maybe, you want me to undress you. And I swear, you wouldn't like how I would undress you. Napatili ako nang bigla na lamang hilahin ni Lucas ang suot kong miniskirt. Pinunit ang aking pang-itaas na damit. Now, I am only wearing my bra and panty. At nang tingnan ko ulit ang kanyang muka, nag-iigtingan talaga ang kanyang mga panga. Take off your fucking bra and panty so I can see you naked, he roared. Bahagya naman ako natawa. Mukhang hindi na siya makapaghintay, ha? I wonder what Brianna was thinking right now. Siguro sa ngayon, hinahanap na niya ang magaling niyang fiancé. Siguro halos mabaliw na siya sa katatawag at katitext kay Lucas. I wonder kung andito kaya siya at nakikita kami. Ano kayang mararamdaman niya? Would she get hurt and cry? Just like I did years ago sa tuwing nakikita ko sila sa loob ng bahay namin na naglalampungan. Oh, I can't wait.
I can't wait to see her reaction kapag nalaman niya na ang kanyang fiancé nagpapakasasa sa kandungan ng dati nitong asawa.